Kanina pa hindi maipinta ang aking mukha. Paano ba naman kasi, no choice ako kundi ang sundin ang nais ni Elias na lumipat ng tirahan. Let's talaga. Kasalanan ni Amery ito eh. Kung hindi sana sa babaeng iyon, wala sanang naging hadlang sa muling pagbabalik ko kay Elias. Sa bagay, hindi ko naman akalain na mahuhulog ang loob ni Elias sa babaeng iyon. Ang akala ko kasi noon laro-laro lang ang lahat pero hindi ko naman akalain na balak niya palang totoohanin ang babaeng iyon. Pasensya ka na Becca ha? Gagawin ko naman ang lahat para maging komportable ka habang dito ka nakatira. Darating din bukas ang mga kasambahay na mag-aalaga sa iyo, seryosong wika ni Elias sa akin. Hindi ko na mabilang pa kung ilang beses siyang nanghingi ng pasensya sa akin. Kahit na masama ang loob ko, kailangan kong magkunwari sa harapan niya na ayos lang gayong ang totoo, halos pumutok na ang ugat no dahil sa matinding inis. Ayos lang, Elias. Naiinitindihan ko. Ako itong sumiksik sa relasyon yung dalawa ni Amery, kaya dapat lang na ako itong mag-adjust. Pilit ang ngiting nakaguhit sa labi ko na sagot ko sa kanya, pinilit kong maging okay sa paningin niya, kahit na kanina pa nagitngit ang kalooban ko. Thank you. Mabuti na lang talaga at naiintindihan mo ang sitwasyon. Promise aayusin ko lang ang tungkol kay Amery tapos babawi ako sa iyo, seryosong bigkas ni Elias sa akin. Pilit naman akong nagpakawala ng ngiti sa labi. Naiintindihan ko ang sitwasyon, Elias. Sana ganoon din si Amery. Sana matanggap niya na ang lahat. Hindi ko din kasi maiwasan na mag-alala sa sitwasyon Mahinang sambit ko at pilit kong ipinapakita sa kanya na worried ako. What do you mean? Seryosong tanong naman niya sa akin. Naisip ko lang kasi paano kaya kung hanggang sa pagkapanganak ko, hindi pa rin matanggap ni Amery ang mga nangyari. Paano ang anak ko? Kaya mo na siyang ipagtanggol sa kanya, Elias? Ano ka ba? Siyempre naman. Dugo at laman ko ang batang nasa sinapupunan mo kaya mamahalin at puprotekatahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Seryosong sagot naman ni Elias. Hindi ko alam. Isa akong ina na walang ibang hangad kundi ang mapabuti ang kalagayan ng anak ko. Ngayon palang natatakot na kasi talaga ako na kapag tuluyan ko nang iwan sa iyo ang bata, baka hindi siya kayang mahalin ni Amery. Alam mo iyon, baka bigla niya na lang maltratuhin ang anak ko, kunwari naluluha kong bigkas. Kailangan ko talagang galingan ang acting ko para mas kapanipaniwala ang drama ko kay Elias. Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na iyan, Becca. Mabait si Amery at pasasaan ba at magiging maayos din ang lahat, seryosong sagot naman niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik pero ramdam ko ang lalong pagingit-ngit ng kalooban ko. Lintik talaga. Tingin niya ba kay Amery Santa Santita? Thank you, Elias. Alam kong magiging maayos ang buhay ng anak ko sa poder mo kaya nga nagpasya akong iiwan siya sa iyo Sana lang talaga mahalin din siya ni Amery, madamdaming kong bigkas. Kunwari, hindi ko na malaya na naidikit ko na pala ang katawan ko sa kanya. Naramdaman ko naman ang pasimple niyang paglayo na lihim kong ikinainis. Of course. Mangyayari kung ano man ang gusto mo, Becca. Paano ba iyan, may iwan na muna kita? Pupuntahan ko muna si Amery ha? Susuyuin ko pa siya para bumalik siya ng bahay, masuyong wika niya sa akin. Labag man sa kalooban pero alanganin na din akong tumango. Okay, pero promise ha? Dalaw-dalawin mo ako dito. Nakakatakot akong mag-isa sa bahay na ito, Elias, lalo na sa sitwasyon kong ito ngayon. Paano na lang kung biglang sumakit ang tiyan ko, tapos wala ka sa tabi ko, talagang pinalungkot ko pa ang boses ko, habang sinsabi ang katagang iyon. Promise aayusin ko lang ang tungkol kay Amery tapos babalikan ka agad kita dito. Hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa iyo at sa anak natin, Becca, masuyo namang sagot niya sa akin. Siguro kung hindi lang dumating sa buhay niya si Amery, tiyak akong ako pa rin ang mahal niya Kaya lang nakakakainis. Kailangan ko talagang gumawa ng paraan para mawala landas namin ang Amery na iyon. Alam kong sa gagawin ko kay Amery walang choice si Elias, kundi ang muling bumalik sa akin. Pagkaalis ni Elias, muli kong dinampot ang aking cellphone. Nagdial at tinawagan ang taong alam makakatulong sa akin para makuha kung ano ang gusto ko. Rebecca, napatawag ka, kaagad na sagot mula sa kabilang linya. Julio, gawin niyo na kung ano ang plano. Ayaw na ayaw ko nang makabalik ang babaeng iyon sa buhay ni Elias, nanlilisik ang mga matang sambit ko.
Ang pera. Alam mo naman na kailangan namin ang down payment bago kumilos, Miss Rebecca, seryosong sagot naman ng lalaking nasa kabilang linya. Walang problema sa pera. Mamayang hapon, pumunta ka sa address na ibibigay ko sa iyo para sa down payment, nakangisi kong bigkas. Iyan ang gusto namin sa iyo, Miss Rebecca eh. Madali kang kausap. Huwag kang mag-alala, maayos kaming magtrabaho at sisiguraduhin namin na hindi ka sasabit dito, paniguro naman ni Julio sa akin. Alam kong nasa tamang tao ako kaya naman lalo akong nakaramdam ng tuwa. Good. Very good, Julio, nakangisi kong sambit. Hindi na ako makakapaghintay pa. Excited na akong mawala sa landas ko ang Amery na iyon. Pagkatapos nito, solong-solo ko na si Elias. Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Simula noong umalis ako sa poder ni Elias, wala itong ginawa kundi ang magpabalik-balik ng bahay para suyuin ako na muling bumalik sa bahay niya. Pero wala akong balak na magpatinag. Wala na akong balak pang magpadala sa mga salita niya. Sawang-sawa na akong makinig sa mga pangako niya na alam ko naman na hindi matutupad. Nabalitaan ko na umalis na si Rebecca sa bahay nita, pero nandoon pa rin ang takot sa puso ko. Hindi porket wala na si Rebecca magiging tahimik na kami ni Elias. Knowing sa babaeng iyon alam kong hindi talaga siya titigil hangat hindi niya makuha ang gusto niya. Nagawa niyang angguluhin ang kasal namin ni Elias so ibig sabihin wala itong planong sumuko. Ang tangang Elias, patuloy pa rin sa pakikipagbati sa Rebecca na iyon which ayaw ko sana. Hindi porket nabuntis niya ang babaeng iyon, ibibigay niya na ang buong tiwala niya dito. Ma'am, nasa labas na naman po pala si Sir Elias. Gusto daw po kayong makausap. Kakatapos ko lang patulugin si Baby Elizabeth nang bigla na naman akong katukin ni Manang Aida dito sa aking silid. Nandyan na naman si Elias? Kaninang umaga, dito din siya galing ah. Sabagay, halos araw-araw nga palang pumupunta sa bahay na ito ang kalaking iyon. Ayaw ko po siyang makaharap, Manang. Pakisabi po na natutulog na ako. Basta kayo na lang po ang gumawa ng dahilan. Ayaw ko na po siyang makausap, seryoso kong sambit. Alam ko na kung ano ang sadya ni Elias. Paulit-ulit na lang kami eh. Hindi niya talaga maintindihan na ayaw ko nang bumalik pa sa buhay niya. Sige po ma'am, pipilitin ko po siyang paalisin, magalang na wika ni Manang Aida at mabilis na siyang nagpaalam sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga. Mahal ko si Elias pero hindi ko na kaya pang sumugal ulit. Mas mabuti na ang ganito. Masasanay din siguro ako na tuluyan na siyang mawala sa buhay ko. Tutal naman, suportado din naman ang naging desisyon ko ng mga pinsan niya. Gayon na din ng mommy niya. Kung ano man daw ang maging desisyon ko, susuportahan nila dahil in the first place si Elias naman talaga ang may kasalanan kaya kami humantong sa ganitong sitwasyon. Magiging bahagi pa rin naman ng Villarama clan ang anak ko, kaya ayos na din magiging maliwanag pa rin ang kinabukasan niya kahit na hindi kami magkatuluyan ni Elias. Hindi na muling bumalik di manang dito sa silid na labis kong ipinagpasalamat. Ibig lang sabihin ito na paalis na niya si Elias. Mabuti na din kung ganoon. Lumipas ang buong maghapon na naging tahimik ang buhay ko. Kinahabihan, maaga akong kumain ng dinner para makapagpahinga din ng maaga. Balak ko kasing umattend sa birthday party ng anak ni Jen bukas at isasama ko ang anak kong si Elizabeth. Bata pa lang siya at gusto ko na siyang sabayin na makihalubilo sa mga pinsan at iba niya pang mga kadugo. Kinahabihan, mahimbing akong natutulog nang bigla akong naalimpungatan sa isang sigaw. Wala sa sariling dali-dali akong napabangon at bago pa ako nakababa ng kama, ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang may biglang pumasok ng 3 kalalakihan. Lahat sila ay armado ng mga baril. Ano ang kailangan nyo? Sino kayo? Nahintakutan kong tanong. Wala sa sariling napayakap ako sa anak kong si Baby Elizabeth dahil sa matinding takot. Hindi naman sila sumagot bagkus walang sabi-sabing naglakad palapit sa akin at pilit na inaagaw mula sa bisig ko ang anak kong si Baby Elizabeth. Hindi. Maawa kayo sa anak ko. Huwag. Ang anak ko. Ibigay niyo sa akin ang anak ko na hintakutan kong bigkas. Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Hindi din maipaliwanag na takot ang nararamdaman ng puso ko. Paano kami napasok ng mga armadong mga lalaking ito? Si Manang Aida. Nasaan siya?
Tumahimik kang babae ka. Sumama ka sa amin ng maayos kung ayaw mong dito mismo sa bahay na ito. Pupugutan ko ng ulo iyang anak mo. Galit na sigaw sa akin ng isa sa mga lalaki. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Biglang dagsa ng takot sa puso ko. Sunod-sunod ang ginawa kong pag-iling. Huwag. Huwag po. Huwag niyong gawin sa anak ko iyan. Maawa kayo sa kanya, umiiyak kong sambit. Kung ganoon, sumama ka sa amin ng maayos. Huwag kang mag-alala, once na makuha namin ang gusto namin, papakawalan din naman namin kayo. Seryosong bigkas nito sabay hila niya sa akin. Habang pababa ng hagdan, narinig ko pa ang pagpalahaw ng iyak ng anak ko. Karga-karga siya ng isa sa mga kalalakihan. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumama sa kanila. Nadaanan pa namin si Manang Aida sa may hagdan katabi ni Missy na nakagapos. Natatakot man sa mga nangyayari, kailangan kong lakasan ang loob ko. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Jet, ang kailangan mo sa amin? Saan mo kami dadalhin? Ang anak ko. Maawa kayo sa anak ko. Huwag niyo siyang saktan, umiiyak na sambit ni Amery habang may piring na ang kanyang mga mata. Kanina pa tumatakbo ang sasakyan kung saan sila nakasakay at kanina niya pa rin naririnig ang pagpalahaw sa pag-iyak ang kanyang anak. Hindi na din mabilang kung ilang beses na siyang nagmakaawa sa mga taong dumukot sa kanila na ibigay na sa kanya ang bata. Baka kasi gutom na ito kaya ayaw nang tumigil sa pag-iyak. Tumahimik kang babae ka kung ayaw mong malintikan sa amin, galit naman na sigaw ng isa sa mga kalalakihan. Hindi ko naman mapigilan ang mapahikbi. Hindi ko alam kung saan nila kami dadalahin. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa akin lalong-lalo na sa anak ko. Halos tumagal pa ng ilang minuto ang naging biyahe namin bago ko naramdaman ang paghito ng sasakyan. Kasabay ng paghinto ng saksayan ay ang pagtangan nila sa piring ng aking mga mata at hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang bumungad sa paningin ko ang madilim na kapaligiran. Ano ang ibig sabihin ito? Anong lugar ito? Nahintakutan kong tanong sa tatlong lalaki na nasa harapan ko. Dito ka muna habang hinihintay namin ang pera mula sa tatay ng batang iyan, seryosong sagot ng pinaka-leader. Kaagad namang nanlaki ang mga ko sa gulat. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Pera? Hindi. May ibang babae na ang tatay ng anak ko at wala na siyang pakialam pa sa amin, umiiyak kong sambit. Kaagad namang napangisi ang lalaking kaharap niya. Sino? Si Rebecca. Baliw ang babaeng iyon. Ang lakas ng loob na kunin ang serbisyo namin pagkatapos hanggang down payment lang pala ang kaya niyang bayaran. Hindi naman pwede sa amin iyon. Paano na lang kung magkalimutan? E di nga kami, bigkas nito. Hindi ko naman maiwasan ang magulat nang marinig ko ang pangalan ng babaeng binangit niya. Si Rebecca. Si Rebecca ang nasa likod ng lahat ng ito, seryosong tanong ko sa lalaking kaharap ko. Nakangisi naman itong umiling-iling. Siya at wala nang iba. Pero dahil hindi niya kayang bayaran ang serbisyo na ibinigay namin sa kanya sa boyfriend mo na lang kami manghihingi ng pera. Para naman hindi kami malugi sa trabahong ito, galit na sagot nito. Pagkatapos noon, halos kalagkarin na nila ako patungo sa kasukalan. Pinaghalong damdamin ang kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Hindi ko akalain na magagawa ito ni Rebecca sa amin. Hindi ko akalain na kaya niya pala talagang magpapatay ng tao, makuha niya lang ang gusto niya. Walang hiyang babaeng iyon. Makikita niya gagantihan ko siya sa ginawa niyang ito sa akin. Sa gitna ng kasukulan, sa isang kubo kami humantong. Natatakot man sa posibleng mangyari sa aming dalawa ng anak ko, kailangan kong tatagan ang kalooban ko. Hindi ako pwedeng maging mahina lalo na at kapakanan ng anak ko ang nakataya dito. Mabuti na lang at pagkapasok namin sa loob ng kubo, ibinigay na rin nila sa akin ang anak ko. Muling pumatak ang luha sa aking mga mata nang will kong makarga si Baby Elizabeth. Halatang nakatulog ito sa gutom. Kailangan ko ng gatas para kay baby. Maawa kayo sa kanya. Maawa kayo sa anak ko, nagmamakaawa kong bigkas. Hindi na kasi ako pwedeng magpadede dahil wala na akong gatas. Kailangan ko ng formula milk na maipainom sa anak ko. Julio, paano ba iyan? Kailangan pala natin ng gatas para sa bata, sambit ng isa sa mga kalalakihan. Mukhang ang pangalang Julio ang pinaka-leader nila. Heto.
May singsing at hikaw akong suot dito. Pwede niyong ibenta ito para lang makabili ng gatas ng anak ko. Please maawa kayo. Kahit sa anak ko na lang. Tiyak akong iiyak siya mamaya pagkagising niya dahil sa gutom. Nagmamakaawa kong sambit. Mabilis kong tinangal sa tainga ko ang hikaw. Pati na din ang engagement ring na ibinigay sa akin ni Elias. Milyon ang halaga ng mga alahas na iyan. Kahit na hindi na kayo manghingi pa ng ransom kay Elias, basta maibenta nyo lang ang mga alahas na iyan, pwede na kayong mabuhay ng masagana. Basta mangako lang kayo sa akin. Huwag na huwag nyo kaming saktan ng anak ko. Maawa kayo. Napakabata niya pa para sa mga ganitong pangyayari, muli kong sambit. Umaasa ako na sana magkaroon ng kahit na kaunting awa sa puso nila at pakinggan nila ako. Tutal naman ibinigay ko na sa kanila ang kung anumang meron ako ngayon. Feeling down na ako at wala na akong pagpipilian pa. Walang mas mahalaga sa akin ngayon kundi kung paano kami makaligtas mula sa mga kamay ng lalaking dumukot sa amin. Ano ang ginagawa nyo? Bakit niyo pa tinanggay ang babaeng iyan, gayong pwede niyo naman patayin iyan sa loob mismo ng pamamahay niya? Galit na sigaw ni Rebecca habang nakikipag-usap siya kay Julio sa cellphone. Kanina pa siya nang galaiti sa galit. Ang taong utusan niya para patayin si Amerie at ang anak nito ay maisariling desisyon sa buhay. Imbes kasi natudasin na nila mismo sa loob ng pamamahay nito, kinidnap pa ng mga gago at balak na manghingi ng ransom kay Elias. Tumahimik kang babae ka. Hindi mo naman kasi nilinaw sa amin na ang babaeng gusto mong ipapapatay sa amin ay pwede pala naming pagkaperahan. Mataas din ang boses na sagot ni Julio dito. Ang ibinayad sa kanila ni Rebecca para ipapatay si Amerie ay posibleng maging triple once na maibigay ng mga Valdez ang ransom na hinihingi nila. Pwede nang masustain ang pagpapagamot ng anak niya sa kahit saang hospital nila gusto. Tumahimik ka, Julio. Kinuha ko ang serbisyon mo at babayaran naman kita, kaya sundin mo ang gusto ko. Huwag na huwag mong tawagan si Elias para manghingi ng ransom, kung hindi ako mangingimi na isuplong ka sa kapulisan. Galit na sagot naman ni Rebecca dito. Malakas namang napahalakhak si Julio. Subukan mo. Subukan mong isuplong kami sa kapulisan, kung hindi pare-pareho tayong mabubulok sa kulungan, babae ka. Galit na sigaw ni Julio dito bago niya tinapos ang pakikipag-usap sa babaeng makulit. Pagkatapos makausap ni Julio si Rebecca, wala sa sariling naptitig siya sa babaeng binihag nila. Amerie ang pangalan nito at kanina pa nito pilit na pinapatahan ang anak nitong kanina pa umiiyak. Gutom na marahil ang bata dahil hanggang ngayon, hindi pa rin dumadating ang dalawa nilang kasamahan na inutusan niyang bumili ng gatas ng bata. Ang totoo, may soft spot sa puso niya ang mga bata dahil may anak din siyang patuloy na nakikipaglaban ngayon sa sakit ng leukemia. Ito din ang dahilan kaya pinili niyang sumama sa ganitong klaseng gawain para kumita ng mas malaking halaga. Ito na din ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip siyang patayin ang mag-ina. Patigilan mo na nga ang batang iyan, kunwari galit niyang sigaw kay Amerie. Otomatiko namang nayakap ni Amerie si Baby Elizabeth ng mahigpit. Nasaan na ba kasi ang gatas ng anak ko? Bakit hindi pa sila bumabalik? Umiiyak nitong sagot. Maghintay ka. Parating na din ang mga iyon, baliwalan sagot ni Julio at mabilis ang naglakad palabas ng kubo. Hindi niya na kasi kayang pakinggan pa ang pagpalahaw ng iyak ng bata. Unti-unti kasing nadudurog ang puso niya. Samantalang si Elias naman ay kanina pa hindi mapalagay. Kanina pa siya paroon at parito habang hinihintay ang resulta ng imbestigasyon dulot ng panloloob sa bahay at pagdukot kay Amerie at kay Baby Elizabeth. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nangyari ito? Narinig niya pang sambit ni Mommy Miracle. Kanina pa ito umiiyak at nag-aalala sa kalagayan nila Amerie at Baby Elizabeth. Mom, ginagawa na po ang mga kapulisan ang lahat para matukoy ang mga taong tumangay sa mag-ina ko. Ipagpalagay niyo po ang kalooban niyo, seryosong wika naman ni Elias sa ina niya. Baka kasi atakihin ito ng hypertension kapag patuloy itong mag-isip ng kung an-anong bagay. Kung nag-aalala ito sa posibleng mangyari kina Amerie at Baby Elizabeth, paano pa kaya siya? Kanina niya pa hinihintay ang tawag ng mga kidnappers. Handa naman siyang magbigay ng kahit na magkanong halaga, basta mailigtas lang ang mag-ina niya sa tiyak na kapahamakan. Kung hindi ka sana nagloko, hindi sana mangyari ito. Kung hindi mo sana nabuntis ang Rebecca na iyon, hindi sana aalis si Amerie ng bahay at hindi sila mapapahamak,
Muling sambit ni Mommy Miracle sa anak niya. Anak niya si Elias pero hindi niya pa rin talaga maiwasan na hindi ito sisihin sa mga nangyari. Alam niya kasi sa sarili niya na kaya napilitan si Amery na umalis ng bahay dahil sa paulit-ulit na panloloko ng anak niya. Mom, please hindi ito ang tamang panahon para isisisi niya sa akin ang mga nangyari, seryosong sagot naman ni Elias sa ina niya. Natigilan naman si Mommy Miracle at nanghihinang napaupo na lang sa malambot ng sofa. Feeling niya, mas mapapaiksi pa yata ang buhay niya sa mga nangyari. Hindi kayang tangapin ng kalooban niya kung sakaling may masamang mangyari kay Amery pati na din sa apo niya. Mabilis na lumipas ang oras. Sa wakas, natukoy din ng mga kapulisan ang mga taong nanloob sa bahay ni Amery. Isa iyong gone for hire na tao at kasalukuyang wanted sa batas dahil sa kabi-kabilang kaso na nasangkot dito. Karamihan ay ang kasong akyat bahay at pagnanakaw. Iyon nga lang, kailangan pa ng malaliman na imbestigasyon para matukoy kung saan naglulungga ang taong ito. Ano na ba ang nangyayari sa mag-ina ko? Bakit hindi pa rin tumatawag ang mga kidnappers? Puno ng pagkadismaya sa boses na tanong ko sa mga kaharap ko. Nandito na sa bahay ang mga pinsan kong sila Christopher at Charles at ang kakambal kong si Elijah. Nagsanib puwersa na sila para mahanap si Amery since pangalawang araw na ngayon pero wala pa ring mga kidnappers ang tumatawag sa amin. Pati si Uncle Rafael ay tinawagan na din ang kakilala niyang magaling na investigador para hanapin si Amery pero wala pa ring naging balita. Halos mabaliw na ako sa matinding pag-aalala. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko dahil sa bawat oras na nagdaan alam kong nagiging mas delikado ang buhay ni Amery pati na din ng anak namin. Ipagpalagay mo ang kalooban mo, Elias. Pasasaan ba at mahahanap din natin sila? Seryosong sagot naman ni Christopher. Hindi ko na kaya pang maghintay. Mababaliw na ako. Pupunta ako sa police station at personal ko silang tatanungin tungkol dito. Seryosong sagot ko naman at mula sa pagkakaupo sa malambot na sofa, mabilis na akong tumayo. Saan ka pupunta? Akala mo ba na ang pagpapanik mong iyan ay makakatulong sa sitwasyon? Kailangan natin mag-isip ng paraan para mahanap si Amery at ang pamangkin ko kaya huminahon ka, Elias. Seryosong wika naman sa akin ng kakambal kong si Elijah. Hindi mo lang alam kung gaano ako sobrang nag-aala sa kanila ngayon, Elijah. Kagabi pa ako walang matinong tulog dahil nag-aalala na ako sa mag-ina ko. Seryosong sagot ko naman sa kakambal ko pagkatapos noon, walang. Lingon-likod na naglakad na ako paalis. Diretso siya sa kanyang kotse. Ni hindi niya na nga pinansin pa ang pagsunod sa kanya ng mga dalawa niyang pinsan. Pilit siyang pinipigilan ng mga ito na magstay na muna dito sa bahay pero hindi ko sila pinakingan. Pagkapasok ko sa loob ng sasakyan, ini-start ko ang makina at diretsyong pinaarangkada paalis. Naging mabilis naman ang gwardiya na buksan ang gate, kaya naman ilang saglit lang, laman na ako ng abalang kalsada. Hindi ko mapigilan ang mariin na mapahawak sa manibela. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito kina Mary at baby Elizabeth. Kung hindi ko siya niluko, nandito sana siya sa tabi ko ngayon. Natuloy sana ang kasalan namin kung hindi ko nabuntis si Rebecca. Ang tanga mo, Elias. Sobrang tanga mo, hindi ko na napigilan pang bulong sa sarili ko. Pinagsisisihan ko na ang lahat at wala akong ibang hangad kundi ang makasama ang mag-ina ko. Miss na miss ko na sila at gusto ko nang bumalik sila sa akin. Hindi ko na kaya pa ang sobrang kalungkutan na nararamdaman ng puso ko. Gusto ko nang makasama ang mag-ina ko. Sa isiping iyon, hindi ko na mapigilan pa ang maluha. Kung maibabalik ko lang sana ang lahat, nagmatigas sana ako. Hindi ko sana hinayaan si Amery na umalis na bahay at bumalik sa dati niyang bahay. Nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang patunog ng aking cellphone. Wala sa sariling kaagad kong sinagot iyon. Yes? Elias, si Rebecca ito. Mamasakit na naman ang tiyan ko. Hey, hindi ko alam kung bakit ganito ako palagi. Natatakot ako. Baka mamaya, may masamang mangyari sa baby natin naiiyak na sambit ni Rebecca mula sa kabilang linya. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Sa tuwing tumatawag at kinakausap ko itong si Rebecca, nakakaramdam ako ng sobrang guilty sa puso ko. Si Rebecca ang dahilan kaya umalis si Amery sa poder ko kaya parang ayaw ko na muna sana siyang makausap ngayon. Ipapasundo kita dyan ng ambulance para madala ka sa hospital. Alagaan mo ang sarili mo at ang anak natin dahil hindi ko pa kayo mabibigyan ng time.
May mas mahalaga ako ngayon na inaasakiso, kaya huwag mo muna akong kulitin, Becca, seryoso kong sambit. Tungkol na naman ba ito kay Amerie? I am sorry kung ang tingin mo pala sa akin ay isang malaking istorbo, Elias. Pero sana pakaisipin mo din na anak mo ang nasa sinapupunan ko, at huwag mo naman sana akong bigyang dahilan para magbago ang isipan ko, at hindi ko na ibibigay ang kustodiya sa'yo. Seryosong sagot naman ni Rebecca mula sa kabilang linya. Kagad namang napakunot ng noo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Seryosong tanong ko. Elias, alam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon, pero sana huwag naman puro kay Amerie na lang. Kailangan kita. Kailangan ka din ng baby ko, malungkot na sambit ni Rebecca bago ito nawala sa kabilang linya. Kaagad na nagtagis ang bagang ko sa inis. Sumabay pa talaga itong si Rebecca sa problema ko eh. Sa sobrang inis na nararamdaman ko, hindi ko namalayan na napalakas na pala ang pagkakaapak ko sa gasolina. Humarurot ako sa gitna ng kalsada hanggang sa mabulaga ako sa may intersection. Inapakan ko ang brake pero hindi na kaya. Namalayan ko na lang ang pagsalpok ko sa likod ng truck kasabay ng malakas na ingay na narinig ko sa buong paligid. Bago ako nawalan ng malay, mukha nila Amerie at baby Elizabeth ang lumitaw sa balintataw ko. Hindi ko mapigilan ang maluha hanggang sa tuluyan akong kainin ng kadiliman. Pangatlong araw na namin dito sa maliit na kubo at hindi ko na mapigilan ang makaramdam ng kaba. Natatakot na ako sa posibleng magiging kapalaran namin ni baby Elizabeth. Kahapon ko pa napapansin ang kakaibang kilos ng mga taong kumidnap sa amin. Kanina pa rin ako nakakaramdam ng gutom. Kahapon pa ng tanghali ang huli kong kain. Kagabi at kaninang umaga, hindi nila ako binigyan pa ng pagkain kaya alam kong may mali. Alam kong may hindi sila magandang plano sa akin at sa anak ko. Babae, sumama ka sa amin. Ito na iyong oras para ibigay namin sa iyo ang sentensya mo. Takot akong napatingin sa may pintuan ng kubo nang biglang nagsalita ang isa sa mga lalaking kasama na kumidnap sa amin. Ano ang ibig mong sabihin? Nagbigay na ba ng ransom si Elias? Pakakawalan mo na kami, seryoso kong tanong. Napansin ko ang isang ngisi na kaagad na gumuhit sa bibig nito. Ransom? Gago ang lalaking iyon eh. Wala na yatang pakialam sa inyo dahil kahapon pa namin tinatawagan pero ayaw na kaming sagutin, seryosong sagot nito sa akin. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Gaano ba kasama si Elias para gawin ito sa amin? Talaga bang nagawa niya kaming tiisin ni baby Elizabeth para sa pansarili niyang kapakanan? God, ano na ngayon ang mangyayari sa amin ng anak ko? Kaya ihanda mo ang sarili mo dahil ngayon na din ang katapusan mo. Dahil hindi ka tinubos ng lalaking iyon, buhay mo at ng anak mo ang magiging kapalit, seryoso niyang bigkas. Kasabay noon ay ang pagpasok na din ng dalawa pang lalaki dito sa loob ng kubo. Inagaw ng isa sa mga lalaki ang anak kong si Elizabeth sa bisig ko, kaya hindi ko na mapigilan pa. Ang maluha dahil sa takot. Hindi. Maawa kayo sa amin. Huwag niyong gawin sa amin ito. Sinabi ko naman sa inyo na hindi magbibigay si Elias ng ransom, di ba? Wala na siyang pakialam sa amin. May iba na siyang babae kaya maawa kayo, pakawalan niyo na kami, umiiyak ko ng sambit. Tumahimik kang babae ka. Marami na kaming ibinigay na oras taong iyon at hindi na kami pwede pang magtagal sa lugar na ito. Kailangan na naming makatakas, galit na bulyaw ng pinakalider sa akin. Pahaklit niya pa akong hinawakan sa braso at pilit na kinalagkad palabas ng kubo. Kasabay ng matinding takot sa puso ko ay ang pagpalahaw ng iyak ni baby Elizabeth. Ramdam din marahil ng bata na nasa bingit na kami ng kamatayan. Maawa kayo sa amin. Masyado pang bata ang anak ko para gawin niyo ito. Hindi pa ba sapat ang mga alahas na ibinigay ko sa inyo para gawin ito sa amin? Maawa kayo. Maawa kayo sa amin. Pauli-ulit kong sambit. Pakalagkad pa rin akong hinila patungo sa mas masukal na bahagi ng lugar. Alam kong minuto na lang ang bibilangin ang buhay ko, kaya naman hindi din talaga ako magsasawa na magmamakaawa sa kanila. Ano ba ang gusto niyong gawin ko para maawa kayo sa amin? Lahat ng gusto niyo gagawin ko. Kahit sa anak ko na lang. Tama, ako na lang ang patayin niyo, wag lang ang anak ko. She's innocent at masyado pa siyang bata para maranasan ito. Maawa kayo sa anak ko, humahaguhol kong bigkas. Pagkadating namin sa mas masukal na lugar, patulak akong binitiwan ng lalaki kaya naman halos mapasubsob ako sa damuhan. Pasensya ka na, misis.
Trabaho lang, walang personalan, seryosong bigkas ng pinakalider, sabay bunot niya ng kanyang baril. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa matinding takot. Hindi na ako nag-atubili pa. Kaagad akong lumuhod sa harapan nila. Hindi. Huwag. Huwag po. Maawa kayo sa akin. Maawa kayo sa anak ko. Lahat ng gusto nyo, gagawin ko basta hayaan nyo lang akong mabuhay. Maawa kayo, nagmamakaawa kong sambit. Naghahalo na yata ang luha at sipon ko dahil sa matinding pagmamakaawa sa kanila. Paano ba iyan, pare? Hindi tayo bibigyan ng bayad ni Rebecca kapag hindi natin maibigay ang ulo ng babaeng iyan sa kanya, narinig kong sambit ng isa sa kanila. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Si Rebecca na naman. Siya na naman. Talagang pursigido ang babaeng iyon na patayin ako para masolo niya na si Elias. Sa naisip kong iyon, hindi ko na mapigilan pa ang maikuyom ang aking kamao. Mariin kong naipikit ang aking mga mata dahil sa matinding galit. Kung sakaling mamamatay ako ngayon, hindi na ako makakaganti sa babaeng iyon. Pasensya ka na misis, pero kailangan namin itong gawin sa iyo, narinig kong sambit ng isa sa kanila. Kasunod noon ay ang pag-alinggaw ng putok sa buong paligid. Lalo naman lumakas ang iyak ni Baby Elizabeth dahil doon. No, malakas kong sigaw pagkatapos ng sunod-sunod na 3 putok. Mariin akong nakapikit habang tumatakbo sa isipan ko na ito na nga siguro ang katapusan ko. Naming dalawa ng anak kong si Elizabeth. Isang masakit na kamatayan ang maranasan ko mula sa kamay ng mga kidnappers na ito. Kasalanan ni Rebecca ito eh. Siya ang dahilan kaya nasa ganito kaming sitwasyon at kahit sa hukay, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Hindi. Hindi lang pala si Rebecca. Pati na din pala ni Elias. Nag-refused siya na ibigay ang ransom na hinihingi ng mga kidnappers kaya nangyari ito sa amin. Naging pabaya siyang ama ng anak kong si Elizabeth at kahit siguro sa kabilang buhay, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Kinamumuhian ko siya. Misis, kung gusto mong iligtas ang buhay mo at ng anak mo, tumayo ka na dyan. Bibilang ako ng 10. Nasa mga kamay mo na ang buhay mo. Bibilang ako ng 10 at kapag mahagip ka ng bala ng baril ko, hindi ko nakasalanan pa kung hanggang dito na lang ang buhay nyo, narinig kong bigkas ng pinakalider. Puno ng pagtataka na mabilis akong nagmulat ng aking mga mata. Pinakiramdaman ko na din ang sarili ko kung may tama ba ako ng bala, pero nang mapansin ko na wala naman akong naramdamang sakit, muli akong naluha. Ano ang ibig mong sabihin? Umiiyak kong tanong. Ikinasa nito ang hawak na baril at itinutok sa akin. May 5 bala pa ang laman ng kalibre na ito at sa susunod na putok sa katawan nyo na ng anak mo tatama ang bala. Ngayon, tumayo ka na dyan. Kargahin mo ang anak mo at kung gusto mo pang mabuhay, tumakbo ka na sa kasukalan na iyan. Kung makaligtas ka man sa bala ng bariko, huwag ka na ulit. Magpakita sa mga taong nakakakilala sa iyo, kahit kailan kung hindi kami mangingimi ng tudasin ka, seryoso niyang bigkas. Naguguluhan naman akong napatitig sa kanya. Sa sobrang gulo ng isipan ko, hindi ko na maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaagad kong pinahid ang luha mula sa aking mga mata. Mabilis namang ibinigay sa akin si Baby Elizabeth ng isa sa mga kalalakihan. Mahigpit ko namang yakap ang anak ko na napagod na yata sa kakaiyak kaya muli itong naktulog. 1. Panimulang bilang ng pinakalider. Wala sa sariling kaagad akong napaatras. 2. Muling bigkas nito habang nakaumang ang baril sa akin. Muli akong naluha sa takot. Takbo na misis. Kung talagang gusto mo pang mabuhay, tumakbo ka na, seryosong wika naman ng isa sa kanila. 3. Mabiils na akong tumalikod. May 7 bilang pa para tuluyan akong makalayo sa kanila. Gets ko na ang ibig nilang sabihin. Pagkatapos nilang magbilang ng 10, babarilin na nila ako kaya naman kumaripas na ako ng takbo palayo. Wala na akong pakialam pa kahit na sumabit na ang balat ko sa matitinik na halaman. Wala na akong pakialam pa doon. Ang kailangan kong pagtuunan ng pansin ay kung paano makalayo sa kanila. 4. 5. Nagpapatuloy ang pagbibilang ng pinakalider, kaya mas binilsan ko pa aking pagtakbo. Naghahalo na din ang pawis, sipon at luha sa aking mukha. Sa akin, ayos lang kung mamatay ako eh. Pero paano naman si Baby Elizabeth? Napakabata niya pa para ipagkait sa kanya ang mabuhay dito sa mundo. 6. 7.
Takbo, Mrs. Takbo, narinig kong sambit ng pinaka-leader. Lalo akong napaiyak. Hindi ko naman kasi akalain na susundan nila ako eh. Nahahabulin pala nila ako. 8, 9. Hingal na ako. Feeling ko nakikipaghabulan sa akin si kamatayan. Habang patuloy ako sa pagtakbo, pasukal ng pasukal din ang daan patungo sa kagubatan. 10, kasabay ng pagsambit nito ng numerong 10 ay ang pag-alinggaw ng sunod-sunod na putok sa kagubatan. Sa pagkataranta ko, hindi ko na naiwasan pa ang malaking ugat. Natisod ako kasabay ng pagkadaustos namin sa kung saan. Nasa bisig ko pa rin si Baby Elizabeth at mabuti na lang ay cooperative ito. Tahimik lang ito hanggang sa maramdaman ko ang pagtama ng isang matigas na bagay sa ulo ko. Bago ako nawalan ng malay, narinig ko pa ang boses ng mga taong kumidnap sa amin. Hinahanap nila kami. Pero wala na akong lakas pa para tumakbo. Pagod na ako at nakakaramdam din ako ng sakit sa may binti ko. Muli akong nagkamalay na una kong narinig ay ang malakas na pagpalahaw ng iyak ng aking anak na si Elizabeth. Dali-dali ko siyang binuhat nang mapansin ko na nasa lupa na siya. Siguro nabitawan ko siya kanina noong nawalan ako ng malay. Hindi ko din mapigilan ang mapaiyak, lalo na nang maalala ko ang mga nangyari. Hindi ko akalain na dadanasin namin ang ganitong sitwasyon. Baby, tahan na. Sorry dahil naranasan mo ito. Sorry kung naging mahina si Mommy, mahina kong sambit. Mahigpit kong niyakap si Baby Elizabeth habang hilam ang luha sa aking mga mata. Mabuti na lang din at kahit papaano, tumahan na din naman siya noong kargahin ko siya. Hindi ko alam kung saang bahagi ng gubat kami ngayon. Mukhang tuluyan na din kaming nilubayan ng mga kidnappers. Mula sa pagkakasalampak sa lupa, dahan-dahan akong tumayo at hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang maramdaman ko ang pagkirot ng aking binti. Nang tingnan ko iyon, hindi ko mapigilan ang lalong maiyak nang mapansin ko na namamaga na iyon. Mukhang napilayan nga yata ako dulot ng pagkakabagsak namin dito sa mababaw na bangin. Baby, huwag kang mag-aalala. Poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka, umiiyak kong sambit. Pinilit kong tumayo. Gutom na ako at alam kong ganoon din ang anak ko. Kailangan kong kumilos dahil medyo padilim ng ang buong paligid at feeling ko nasa gitna kami ng kagubatan. Kahit na masakit ang aking binti, pinilit ko pa rin ang tumayo. Pinilit kong ihakbang ang aking mga paa kahit na masakit. Buhay ng anak ko ang nakataya dito kaya kailangan kong magpakatatag. Dahan-dahan lang. Yes, dahan-dahan lang sa paghakbang nang may matanaw akong isang lawa. Kahit na nanghihina pinilit kong makarating doon para makainom ng tubig. Uhaw na talaga ako. Ramdam ko na din ang panghihina ng aking katawan dahil sa gutom. Kahapon pa ang last kong kain. Kahit tubig lang, makakasurvive na siguro ako nito. Nagkamalay ka na, naglalakad ako patungo sa mailawan nang may narinig akong biglang nagsalita mula sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng tuwa nang sumalubong sa aking paningin ang isang dalagita. Kung hindi ako maaring magkamali, nasa 15 anyos pa lamang siya. Sira-sira ang luma nitong duster na kasuotan. Sino ka? Hilam ang luha sa mga tanong ko sa kanya. Dito ako nakatira. Ikaw yung hinahabol kanina ng mga masasamang lalaki. Seryosong tanong niya sa akin. Wala sa sariling kaagad akong napatango. Sumama ka sa akin. Malapit nang dumilim ang buong paligid at delikado para sa inyo ni Baby ang nasa labas. May mga mababangis na hayop ang naglakad sa buong paligid kapag dumilim na, seryoso nitong sambit. Naglakad ito palapit sa akin at akmang kukunin niya sana ang anak kong si Elizabeth, sa bisig ko nang bigla ko iyong iiwas sa kanya. Hindi ko alam kung kaya ko ba siyang pagkatiwalaan. Ngayon ko lang siya nakita at natatakot na ako sa mga posible pang mangyari. Huwag kang mag-aalala, ate. Tayong 3 lang ang nandito sa gubat. Kakampi niyo po ako. Nakangiti nitong wika, nakalahad pa rin ang kanyang 2 kamay sa akin at gusto niya talagang kunin sa bisig ko ang anak ko. May pilay po kayo. Mahirap po para sa inyo ang maglakad na karga si Baby. Baka mabitawan mo siya at baka mapahamak siya, seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa anak ko. Tahimik lang siya at namumuhay na din ang mga mata nito na halatang inaantok na. Himala, hindi din umiiyak ang anak ko gayong simula kanina, hindi pa ito nakakadede.
para bang hindi ito nagugutom. Sa panahon ngayon, mahirap magtiwala pero no choice ako. I need help. I really need help, miss, naluluha kong sambit. Hindi po ako nakakaintindi ng English, ate. Pero huwag po kayong mag-alala. Mabait po ako. Tutulong po ako sa inyo para makasurvive kayo dito sa gubat, seryoso nitong bigkas. Muling dumaloy ang masaganang luha sa aking pisngi bago ko dahan-dahan na iniabot sa kanya ang anak ko. Ingatan mo siya. Napaka-baby niya pa para maranasan ang ganitong bagay, seryoso kong sambit. Isang tipid na pagtango ang naging sagot niya bago niya. Tuluyang kinarga si baby gamit ang isa niyang bisig. Ang isa niya namang kamay ay inihawak niya din sa aking braso na para bang gusto niya akong alalayan. Huwag kang mag-alala, ate. Mula bata pa ako, dito na kami nakatira ng lolo ko sa gubat kaya kabisado ko na ang buong paligid, seryoso niyang bigkas. Hindi ko na maiwasan na magulat. Liblib ang lugar na ito at hindi ko akalain na may nakatira pala dito. Amery, pwede mo akong tawaging ate Amery, seryoso kong bigkas. Pinilit ko din ang sarili na huwag nang umiyak. Ate Amery, ang ganda naman po pala ng pangalan niyo. Bagay po sa inyo. Ako naman po si Katrina, nakangiti nitong sagot sa akin. Napakatiyaga niya. Dahan-dahan lang ang aming paghakbang pero hindi ko man lang siya nakitaan ng pagkain sa kanyang mukha. Bumagay din ang pangalan niyang Katrina sa maamo niyang mukha. Napakasimple niya pero lumulutang pa rin ang ganda niya na para bang may dugo siyang foreigner. Nandito na tayo, ate, nakangiting wika sa akin ni Katrina. Halos 20 minuto din ang itinagal ng aming paglalakad papasok pa sa gubat. Hindi ko maiwasan na magulat. Nandito lang naman kami sa harap ng bunganga ng isang kuweba. Tulala tuloy akong napatitig sa kanya. Sino ang kasama mo dito? Nagtataka kong tanong. Dati, si Lolo. Pero ngayon mag-isa na lang ako. Namatay na kasi si Lolo noong nakaraang taon nakangiti niyang wika sa akin. Sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakaramdam ng habag sa kanya. Hindi ko akalain na sa gitna ng gubat na ito ay may nakatira palang isang dalagita. Paano ka nakakasurvived? Ibig kong sabihin, paano ka nabuhay dito na mag-isa ka lang, nagtataka kong tanong. Sinabi sa akin ni Lolo dati na malupit daw ang mga tao sa patag. Saka nasanay na din po ako dito na wala akong ibang kasama, kundi ang mga hayop dito sa kagubatan. Nakangiti niyang sagot sa akin na lalong nagpadagdag sa habag na nararamdaman ko para sa kanya. Halika na, ate. Pasok na tayo sa loob. Alam kong gutom ka na, nakangiti niyang muling wika. Muli niya akong inalalayan papasok ng kuweba. Nag-uumpisa ng kumalat ang dilim sa kapaligiran. Pagkapasok namin sa loob ng kuweba, kakaibang damdamin ang kaagad na bumalot sa buo kong pagkatao. Maliwanag naman ang buong paligid dahil sa gasera na nakasindi. Dito ka nakatira? Nang ikaw lang mag-isa, nagtataka kong tanong. Nakangiti naman siyang tumango. Mas safe po dito sa loob ng kuweba kumpara sa kubo. Ang lolo ko ang nag-ayos dito. May papag din dito sa loob na pwede niyong mahigaan ni baby. Huwag kang mag-alala, ate. Tutulong po ako para maging maayos kayo dito, nakangiti nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Kung totoosin, maswerte pa rin ako. May naging instrumento pa rin pala ang langit na tutulong sa amin sa ganitong sitwasyon. Kung hindi siguro dahil sa kanya, baka hanggang ngayon nasa labas pa rin kami. Nangangapa sa dilim at hindi malaman ang kung ano ang gagawin. Inilapag ni Katrina si Baby Elizabeth sa isang higaang papagbago siya muling naglakad palapit sa akin at inalalayan akong makaupo. Pagkatapos noon, naglabas siya ng 2 pingat na gawa sa kahoy at ipinatong iyon sa lamiseta. Pati baso ay gawa sa buho ng kawayan. Nagsalin siya ng tubig sa baso at iniabot niya iyon sa akin. Inom ka muna ng tubig, ate. Tapos kakain na tayo maya-maya, nakangiti nitong wika. Kaagad ko namang tinangap ang iniabot niyang tubig at diretsyong ininom. Sobrang tuyong-tuyo na talaga ang lalamunan ko kanina pa. Nakadalawang baso pa nga ako ng tubig habang tahimik lang na nakamasid sa akin si Katrina. Salamat, mahina kong sambit. Pinilit ko ding umiti sa kanya. Ayos lang, ate Amery. Walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din. Nakangiti niyang sambit. Pagkatapos noon, naupo siya sa may paanan ko at hinawakan ang aking binti na may pilay. Napilayan ka, ate.
Nakita kita kanina na walang malay. Umiiyak si baby kaya naman pinainom ko na din siya ng gatas. Umalis lang ako sa saglit para kunin ang pampahid na gawa pa ng lolo ko para sa pilay pero noong bumalik ako, nagkamalay na po pala kayo, muli niyang bigkas. Ipinakita niya pa sa akin ang isang bote na may lamang iba't ibang ugat ng mga halaman. Marunong akong manghilot ng pilay at papahiran natin ng gamot para gumaling na ang paa mo, ate, nakangiti niyang bigkas. Alanganin naman akong tumango. Doktor ako at wala ako sa huwesyo ngayon dahil sa mga nangyari. Wala naman sigurong masama kung magtiwala ako sa kanya eh. Tutal, siya ang nagligtas sa amin ng anak ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Katrina at tatanawin ko itong malaking utang na loob sa iyo, habang buhay, nakangiti kong bigkas. Isang tipid ng ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya bago niya pinahira ng langis na mula sa bote ang binti ko na may bali. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapakagat ng labi nang makaramdam ako ng sakit, lalo na nang umpisahan niya na ding hilutin iyon. Shit, sana lang talaga huwag lumala ang pilay ko. Nandito kami sa alanganing sitwasyon at wala din akong plano na magpadala sa hospital. Lalo na at malinaw sa balintataw ko ang banta ng mga kidnappers na papatayin daw nila kami kapag muling mag-cruise ang landas namin. Ano ang balita kina Amery? Kumusta sila? Nahanap na ba sila? Nag-aalalang tanong ni Miracle sa pamangkin niyang si Christopher. Mahigit 1 linggo na ang lumipas simula noong nakidnap sila Amery at ang apo niya at hanggang ngayon, wala pa ring balita sa mga ito. Si Elias naman ay kasalukuyang nasa di. Hinihintay na magising ito dahil sa kinasangkutang aksidente. Doble-dobleng dagok ang nangyari sa pamilya nila at hindi na nga nila malaman pa kung ano ang unahin. Masyado nang matagal ang 1 linggo simula nang nakidnap sila Amery at hanggang ngayon, wala pa ring naging balita sa kanila. Ginagawa na po namin ang paraan para mahanap sila, tita. May manhunt operation na din po sa mga kumidnap kina Amery. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami titigil hangat hindi sila mahanap, seryosong sagot naman ni Christopher sa tiyahin niya. Kung nag-aalala ito, ganoon din naman sila eh. Lalo na at hanggang ngayon hindi pa rin nagigising si Elias. Kasalukuyan pa rin itong inoobserbahan ng mga doktor dahil sa aksidente. Hindi naman maiwasan ni Miracle na maiyak sa narinig. Ano ba ang nangyari sa pamilya niya? Sa anak niyang si Elias? Bakit kailangan niya itong maranasan? Pagkatapos makipag-usap ni Miracle sa pamangkin niya dumiretso na siya sa EHI, kung saan sinalubong siya ng isang nurse. Ibinalita nito sa kanya na nagkamalay na daw si Elias, kaya dali-dali niya itong pinuntahan para kumustahin ang kalagayan nito. Kagaya ng inaasahan, nadatnan niya itong may malay tao na nakatitig sa kawalan kaya mabilis niya itong nilapitan. Elias, anak. Kumusta ka? Kaagad niyang tanong dito. Napansin niyang nagtataka itong napatitig sa kanya. Sino po kayo? Bakit wala akong maalala? Seryosong tanong nito. Hindi naman maiwasan na magulat ni Miracle. Napatingin pa siya sa doktor na nag-aasikaso sa anak niya bago niya binalingan ang tingin ang anak niya. Hindi mo ako kilala? Hindi mo maalala ang taong nagsilang sa iyo dito sa mundo, nagtataka niyang bigkas. Dahan-dahan namang umiling si Elias. Hindi naman mapigilan na maluha ni Miracle at dali-dali niyang nilapitan ang anak niya at mahigpit na niyakap. Anak ako ito. Ang mommy mo. Paanong hindi mo ako maalala? Seryoso niyang sambit. Mom! Ikaw si mommy. Ano ang nangyari sa akin? Seryosong tanong naman ni Elias sa ina niya. Nagtataka din siya. Simula noong nagising siya kanina, wala siyang maalala kahit na ano. Basta, ang nararamdaman niya lang ngayon ay masakit ang buo niyang katawan. Ang sabi kanina ng nakausap niyang nurse, na aksidente daw siya at mahigit 1 linggo na siya nandito sa loob ng Dosi, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari sa anak ko? Bakit hindi siya makaalala? Lumuluha na tanong ni Miracle sa doktor ng anak niya. Napakalas na din siya sa pagkakayakap kay Elias at seryosong hinarap ang doktor. Epekto ng aksidente kaya nagkaroon siya ng memory loss or amnesia, sagot naman kaagad ng doktor. Wala sa sariling napaupo si Miracle sa visitor's chair. Pakiramdam niya bigla siyang nawala ng lakas. Ang akala niya mababawasan na ang problema na kinakaharap nila ngayon, lalo na at nagising na si Elias, pero parang lalo pa yatang bumigat ang sitwasyon.
Hindi niya naalala ang nakaraan niya, seryosong tanong niya sa doktor. I'm sorry, Mrs. Valdez, pero ganoon na nga po, sagot naman kaagad ni Dosi. Hanggang kailan, Dosi? I mean, may pag-asa pa ba na maalala ng anak ko ang nakaraan, seryosong taong ni Miracle kay Dr. Agustin? Yes, meron naman kaya lang hindi natin masabi kung kailan. Maaring bukas, makalawa or after so many years. Walang nakakaalam, Mrs. Valdez, seryosong sagot ulit ni Dr. Agustin. Pakiramdam naman ni Miracle, lalo siyang nanghina. Naguguluhan na siya sa mga nangyari. Hindi niya din alam kung sasabihin niya ba kay Elias ang nangyari sa mag-ina niya. Baka lalo lang maging komplikado ang lahat, lalo na at si Amery ang dahilan kaya na-aksidente ito. Biglang umalis ng bahay si Elias last week para hanapin ang mag-ina niya na siyang dahilan kaya na-aksidente ito. Pagkatapos makausap ni Miracle ang doktor, inilipat na din naman si Elias sa isang private room. May mga test pang gagawin sa katawan nito bago ito tuluyang makalabas ng hospital. Mabilis na lumipas ang mga araw. Wala pa ring lead kung nasaan na sila Mary at baby Elizabeth. Ang mga kidnappers din nila ay hindi na din mahanap-hanap na para bang bigla na lang din silang naglaho na parang bula. Hanggang sa tuluyan nang gumaling si Elias. Kasalukuyan na itong naghahanda sa paglabas ng hospital ang may isang bisita ang biglang dumating sa kwarto nito. Walang iba kundi ang buntis na si Rebecca. Nakapasok siya sa loob ng silid dahil tangin ang kasambahay lang ang kasama ni Elias sa loob ng kwarto dahil ang Mommy Miracle ay kausap ang doktor sa opisina nito. Elias, Bobby kumusta ka na? Kaagad na bigkas ni Rebecca at mabilis na naglakad palapit sa higaan ni Elias. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ni Elias dahil sa matinding pagtataka. Who are you? Seryoso niyang tanong sa babaeng kakarating lang. Sa ilang linggo na pananatili niya dito sa hospital, ngayon niya lang ito nakita. Maliban kay Mommy Miracle at sa kakambal niyang si Elijah, tanging mga pinsan niya lang at mga tiyahin ang dumadalaw sa kanya. Hindi mo ba ako maalala? Hindi ba ako nababangit ng mga kamag-anak mo sa iyo? Sa bagay, ayaw nga pala nila sa akin. Hindi sila boto sa akin kahit alam nilang malapit na tayong magkaanak, umiiyak na bigkas ni Rebecca. Hindi naman maiwasan ni Elias na mapatitig sa malaki na nitong tiyan. Ano ang ibig mong sabihin? Seryosong tanong ni Elias sa dalaga. Hindi mo ba nakikita? Buntis ako sa magiging anak natin. Kaya ngayon lang ako nakadalaw sa iyo dahil hindi sila lahat boto sa akin, Elias, seryosong sagot ni Rebecca habang mailuha sa mga mata nito. Hindi naman maiwasan ni Elias na magulat. Naaksidente ka dahil nagkatampuhan tayo at ako ang sinisisi ng mommy at kapatid mo. I'm sorry kung bakit ito nangyayari. I'm willing din naman na ipapaternity test ang bata na nasa sinapupunan ko para masiguro mo na hindi ako nagsisinungaling, humahagulhol na bigkas ni Rebecca. Pakiramdam naman ni Elias, biglang nanlaki ang ulo niya dahil sa mga nalaman. Hindi siya makapaniwala,